Sisimplihan ko lang po guys yung comparison po sa may dalawang smartphone na to, and yet guys detailed pa rin po. Para makapili po tayo ng maayos, kung Tecno Camon 50 Ultra ba or Infinix Note 60 Pro, yung perfect po para po sa pangangailangan nyo ngayon. Kailangan lang natin tanungin yung sarili natin kung ano ba yung number one priority na hinahanap natin sa isang smartphone ngayon. Dahil kung pipili nga po ako sa may dalawang smartphone na to ngayon guys, malinaw po sa akin kung ano po yung pipiliin ko. Dahil alam ko po, yung priority at yung hinahanap ko po sa isang smartphone ngayon na alam ko makakatulong po sa akin sa pang-araw-araw. At syempre, titignan din po natin yung performance nga po ng dalawang smartphone na to. Kasama po yung thermal nila. Sa may battery din syempre guys. At sigurado magugulat po kayo sa resulta po ng dalawang smartphone na to pagdating nga po sa may performance. Umpisahan po natin sa may obvious guys. Dito nga po sa may built-in design nila. Dito po kay Tecno, naka-AMOLED curved display po siya with curved plastic back din. Saka po plastic frame. Then dito nga po kay Note 60 Pro, is kabalita lang po siya ni Tecno. Then naka-aluminum frame siya with flat display at flat back at aluminum frame. Kung gusto niyo po guys sa mas premium na build quality, malinaw po sa may dalawang smartphone na to kung ano po yung pipiliin natin. Siyempre ito pong si Infinix Note 60 Pro. Isa pang lamang ni Infinix kay Tecno guys, supported din po siya ng wireless charging. At meron po siyang matrix dot display. Dito nga po sa may likod ng Infinix Note 60 Pro. Saka ito pong heart rate sensor na wala nga po kay Tecno Camon 50 Ultra. Kung mahalaga po sa inyo guys yung pinaka-build quality at yung ilang mga features nga po na yan na wala nga po kay Tecno, dito pa lang po guys makakapag-decide na tayo kung ano po sa dalawang smartphone na ito yung pipiliin nyo. Pero syempre guys, kung di po sa inyo yung mahalaga, yung mga features po na nabanggit ko na nandito po kay Infinix, tuloy pa po natin yung video guys. Dito po sa may battery nila, pares po sila na meron 6.5 mAh siya battery. Pero dito po kay Infinix, supported po siya ng 90 watts na wired charger, saka 30 watts po na wireless charger. Habang si Tecno po is naka 45 watts lang po siya at hindi po siya supported ng wireless charging. Sa experience ko guys sa ganyang klase ng mga charger, itong 90 watts, saka po yung 45 watts, sa totoong charging speed guys, is hindi po doble talaga yung difference na yan. Kumbaga doble lang po silang tingnan sa mga charger nga po nila. Pero sa totoong charging speed, hindi po totoo na doble po yung bilis ito compare nga po dito sa naka 45 watts lang. Ang isang malaking lamang naman po ni Tecno dito nga po kay Infinix is dito po sa may IP ratings nila. Naka IP67, IP68, IP69K na ratings itong si Tecno. Habang naka IP64 lang itong si Infinix. Diyan guys, medyo big deal po yan para sa akin. Dahil kahit po malubog sa bowl yan, mahulog sa timba, mahulog sa swimming pool, itong si Tecno Camon 50 Ultra guys, is safe pa rin po yan. Habang si Infinix po, is hindi po siya pwedeng malubog sa tubig. Talsik lang po ng tubig yung pwede sa kanya. Tsaka guys, siguro naman po na alam nyo po yung malaking difference ng dalawang smartphone na to. Dahil kung pag-uusapan po natin yung camera, malinaw po dito guys kung sino po yung panalo agad. Siyempre si Tecno po agad yung pipiliin natin. Kung camera po yung gusto nyo, at di naman sa inyo mahalaga yung ibang features nga po na nandito kay Infinix ngayon. Dahil naka 50 megapixel na main camera lang, saka 8 megapixel po na ultrawide itong si Infinix. Saka po 13 megapixel na front selfie camera. Tapos si Tecno naman is naka 50 megapixel siya na mayroong LYT700C na sensor with 50 megapixel na telephoto lens. Saka po 8 megapixel ultrawide at 50 megapixel na front selfie camera. Diyan pa lang po guys sa may hardware po ng camera nila. I mean sa specs pa lang po guys. Malinaw na kung sino po yung mas maganda sa may dalawang smartphone na yan. Siyempre kung camera po talaga, si Tecno po yung pinaka the best dyan guys. Kung napanood nyo po guys yung review natin ng Tecno Camon 50 Ultra, majority po guys sa mga AI features si Tecno sa may camera niya. Wala po yun guys kay Infinix. Doon pa lang po sa may flash snap, sobrang ganda na. Ibang usapan pa guys yung ibang camera features nga po ni Tecno. Pero kung pag-uusapan lang po natin dito guys sa may camera nila is yung mga normal shots, basta maganda ang light condition, mga portrait mode, mga pa-ultrawide shots man yan, hindi naman tayo makakita ng malaking difference sa camera nga po ng dalawang smartphone na to. Kumbaga kung ang priority nyo po sa isang smartphone ngayon is yung merong decent po na camera at magandang build quality at ibang mga features po na bago sa pandinig nyo, syempre si Infinix po ang kunin natin. Pero guys, yung versatile na camera nga po ang hanap natin. Siyempre, kay Tecno nyo po makukuha yung ganyang klase ng mga features. Di talagang camera po yung smartphone na to. Hindi lang po si Infinix 6 yung tinalo ng smartphone na to pagdating po sa may camera.
Majority po guys ng smartphone sa around 20k na presyo or kulang 20k na presyo, tinalo po yan ng Tecno Camon 50 Ultra. Kaya in short po guys yan sa mga nabanggit ko sa inyo. Kumbaga pipili po tayo ng isang smartphone na meron pong isang napakahalagang features. Or pipili po tayo ng isang smartphone na marami po siyang maliliit na gimmick or maliliit po na features na hindi mo pa sure guys kung mapapakinabangan natin. Siguro naman dyan pa lang guys, makakapag-decide na tayo kung alin nga po sa may dalawang smartphone na to yung pipiliin natin. Meron tayong link dyan sa may baba guys, kung sakaling decided na tayo. Pero kung magulo pa ang isip nyo, eto guys, tignan naman natin yung kanilang performance nga po sa may gaming. Tignan natin kung meron pong malaking difference ang Snapdragon 7S Gen 4 compare sa may Dimensity 7400. Dahil kung titingnan po natin yung mga Antutu score nila, hindi po sila nagkakalayo. Simulan po natin kay Tecno. 100% po tayo mag-i-start habang naka-mobile data at nabawasan po siya ng 12% habang naka 120 FPS nga po yung gameplay natin. Stable naman siya guys, kumbaga okay pa rin naman yung performance niya, pero wag lang talaga tayo mag-expect na sobrang lakas sa kanila. At sa may temperature nga po niya, umabot po siya ng 40 degrees Celsius. Dito naman po kay Infinix Note 60 Pro 5G. Same setup lang po yung ginawa namin sa kanya, same nga po ng Tecno. At nabawasan po siya ng 14% sa isang oras nga po na gaming. At sa may temperature niya, 41 po yung inabot sa kanya. Hindi po sila nagkakalayo ng resulta guys. Parehas naman po maganda yung performance nila sa may Mobile Legends. Sa Call of Duty Mobile naman, mula nga po sa may 88% kanina, is naging 74% yung battery natin sa isang oras sa gaming. Dito po sa may Tecno Camon 50 Ultra. At still, syempre maganda pa rin po yung gameplay natin. Stable naman siya sa may 60 FPS sa gameplay. At umabot po ng 43 yung ating temperature. Dito po kay Tecno Camon 50 Ultra. Hindi pa rin po yan guys nalalayo kay Infinix sa may 60 FPS nga po na gameplay. Nabawasan po ng 14% si Tecno kanina sa isang oras na gameplay. Nabawasan naman ng 13% sa may battery si Infinix. At sa maging temperature niya, 44 degrees Celsius po yung inabot niya sa isang oras. Dito po kay Infinix. Guys, sa tingin ko kung bakit po nilagay ni Tecno rito yung Dimensity 7400. Dahil kung papasinin nga po natin, hindi po sila nagkakalayo ng performance ng Snapdragon 7S Gen 4. Sadyang maganda lang pong pakinggan yung Snapdragon. Na pagka po naka-Snapdragon, di hamak na mas maganda sa may gaming yan. Compare nga po sa may Dimensity. Pero sa may actual po na performance, dyan po sa may dalawang game na sinubukan natin, almost identical lang po sila. Pero sana guys, ang ginawa na lang po ni Tecno saka po ni Infinix dito sa mga bagong smartphone po nila, ang nilagay na lang po nila, yung last year model nga po na processor. Yung processor po guys na nasa Camon 40 Premier at yung nasa Infinix Note 50 Pro Plus. Luma man sila guys, pero mas malakas po yun. Dahil luma rin naman guys yung mga processor na to, itong 7S Gen 4, saka po yung Dimensity 7400. Luma din yan guys, pero mas mahina po sila. Kaya kung sakaling gamit nyo pa po guys yung Note 50 Pro Plus saka po yung Camon 40 Premier or Camon 30 Premier, wag po muna kayo magpapalit sa may dalawang smartphone na to. Dahil almost downgrade po kung sakaling magpapalit po kayo dito. Sadyang bago lang po sila. Bago yung design, malaki yung battery, maganda yung software. Pero pagdating po sa may performance, di hamak na mas maganda po yung mga last year model po ng mga smartphone na to. Dito naman po sa may Wuthering Waves, 16% po guys yung nabawas kay Tecno sa isang oras. At tumabot po ng 45 degrees Celsius yung temperature niya. At 18% naman po guys yung nabawas kay Infinix sa isang oras nga po na Wuthering Waves. At umabot po siya ng 47 na temperature. Medyo mainit po siya compare kay Tecno. Pero sa may performance po, almost the same pa rin po sila. Dahil pareho naman sila guys na hindi nga po kaya ang sagad na graphics dyan nga po sa may Wuthering Waves. Kaya para po sa may 3 hours each na gaming nga po sa may dalawang smartphone na to, ang natirang battery po kay Infinix is natiran po siya ng 55%. At dito po kay Tecno, natiran po siya ng 58%. I think guys, hindi po ganun kalayo yung difference sila. Kaya para sa akin, almost identical pa rin po sila pagdating nga po sa may battery. Nag-try din po kami ng Delta 4 sa kanila. Dito kami nakakita guys ng malaking difference. Mataas po ng konti yung graphics ni Infinix compare nga po kay Tecno. Doon lang naman guys. Kumbaga yung graphics po ni Tecno is naka-standard lang po siya. Pero yung graphics po ni Infinix is naka-exquisite po siya. Ibig sabihin mas mataas po siya ng konti. Pero konting-konti lang po yan guys.
almost hindi nyo na po mapapansin yan. Pero guys, pagdating po sa may frame rate nila, hindi po sila nagkakalayo. Still same pa rin po sila. I think ang isang dahilan po dyan guys kung bakit medyo mas mataas nga po yung graphics nito sa may Delta Force compare nga po kay Tecno. Ito po guys, tingnan nyo po yung Antutu score natin. Mas mataas po ng konti yung score po ng kay Infinix compare po kay Tecno. Pero kapiraso lang naman guys. Dito naman po sa may benchmark stress test natin. Dito na po ako nakakita ng malaking difference sa kanila. Sigurado magugulat din po kayo. Sa unang 20 minutes po nila guys, almost identical lang po sila. Parehas lang po sila ng temperature. Almost same pa rin po ng stability. At almost same pa rin po na nabawas sa may battery. Pero dito po sa may pangalawang benchmark stress test natin, dito na po kami nakakuha ng magkaibang resulta sa kanila. Si Tecno guys, meron po siyang 98% na stability. Habang bumagsak naman ng 82% si Infinix. Sa may battery nila, 5% po yung nabawas kay Tecno at 4% po yung nabawas kay Infinix. Tapos sa may temperature nila, heto na guys. Pumalo po ng 49 si Tecno, pero 46 lang po yung inabot ni Infinix. Siyempre, ang golden question pa rin, ano ba ibig sabihin ng mga yan? Para sa akin guys, ito po ang ibig sabihin yan. Dito po kay Tecno Camon 50 Ultra, itong Dimensity 7400 nga po na processor niya. Sa tingin ko, talagang ibibigay po ng processor na to yung pinaka-peak performance po na kaya niyang ibigay. Pero syempre, ang kapalit po niyan, mag-iinit po yung mismong smartphone natin. At kabaliktaran po yan guys ng kay Infinix dito nga po sa may Snapdragon 7S Gen 4. Kumbaga, ang ginagawa naman po ng processor niya, pag medyo nakaramdam po siya ng init, ang gagawin po niya guys para hindi po magtuloy-tuloy yung init ng smartphone natin, medyo ibabagsak po niya yung performance ng smartphone natin para hindi po siya uminit ng sobra. Unlike nga po kay Dimensity 7400, kahit mag-init siya, talagang ibibigay po niya yung magandang performance pa rin at stable pa rin. At eto guys yung pruweba, dahil yan po mismo yung nangyari sa may pangatlong benchmark stresses natin. Pumalo na po ng 50 degrees Celsius yung temperature ni Tecno, pero nasa 90% pa rin po yung stability niya. Habang nagstay lang po sa may 46 na temperature si Infinix, pero yung stability natin is 83% na lang. Kaya kahit medyo malakas po ng konti ang Snapdragon 7S Gen 4, babagsak naman po yung performance niya pagka po umiinit siya ng sobra. Habang si Dimensity 7400, ibibigay pa rin po niya yung stable po na performance niya kahit po uminit yung smartphone natin. Nakadepende na lang po yan guys talaga kung ano ba yung prepared nyo sa may dalawang smartphone na yan. Pero sa may actual na gaming nga po, almost hindi po kami nakakita ng malaking difference sa kanila. Diyan nga po sa mga games na nilaro namin. Ang problema lang naman kasi guys, ito po sa may Dimensity 7400 is meron po mga smartphone na nasa around 10K lang. Pero kasing lakas nga po nito. Pero syempre guys, meron po mga lamang to na wala nga po sa mga around 10K na mga smartphone na kasing lakas ito guys. Na kahit ako nga guys, feeling ko hindi na nga rin po sulit yung ganitong klase ng processor pagka po umabot na sa kulang 20K kahit pag gano'ng kaganda yung kanyang camera. Pero to be honest guys, yung ganitong klase ng processor nga po para sa ganitong klase ng smartphone, medyo mahal na po ito guys para sa kulang 20K nga po. Feeling ko, yung Snapdragon 7S Gen 4 at Dimensity 7400, dapat guys nasa around 13K na lang po na presyo yan or less than 13K lang. Tulad nga po guys, yung last year model nga po ng smartphone ni Infinix na Infinix GT30, saka po yung Tecno Camon 40 Pro 5G na nasa around 12K lang po to 13K yung presyo. Pero dito nga po sa may bagong version nila, medyo mahal na po guys, na umabot nga po ng kulang 20K. Pero nagsisale naman po yung smartphone na to ng around 15,000 lang. Saka ganun din naman guys yung smartphone na to, magsisale din naman po siya guys ng around 15,000 lang. At makakakuha pa tayo ng discount. Diyan nga po sa may link natin. Ngayon guys, balik na po tayo sa may unang tanong natin. Ngayon na nakita na natin yung difference nga po ng dalawang smartphone na to ngayon. Si Tecno ba ang para sa'yo? Dahil sa better na camera, mas better na build protection na meron nga pong IP69K pero naka-plastic body lang. Or si Infinix Note 60 Pro na meron pong decent na camera pero solid po na build quality dahil naka-metal frame siya pero IP64 lang. Tapos ilang hardware features nga po na nandito kay Infinix tulad nga po ng wireless charging, matrix dot display at heart rate sensor. Kung kayo po yung tatanungin guys, para po sa inyo, yung mga nabanggit ko po mga features ni Infinix, magagamit ba natin or gimmick lang? Compare nga po sa isang napakahalagang features nga po ni Tecno, itong magandang camera niya
na totoong magagamit natin at ilang mga features nga po na AI features na magagamit din nga po natin na wala nga po kay Infinix. Pero to be honest guys, kung ako po pipili sa may dalawang smartphone na to, mas pipiliin ko po si Infinix. Dahil hindi naman ako mahilig mag-camera. Tapos mas gusto ko nga po yung flat display compare po sa may curved display na kay Tecno. Saka sa may performance naman guys, hindi naman po sila nagkakalayo. Pares naman po silang bitin. Pero kung magiging practical nga po tayo, syempre si Tecno po yung kukunin natin. Dito to, magagamit ko po itong camera niya at ito mga AI features niya. Dahil kung kahit tatanungin guys, saan nyo ba gagamitin itong metal frame? Saka po yung metal back design niya, syempre pang forma lang po yan. Compare po kay Tecno guys na talagang magagamit po natin itong magandang camera niya. Kaya sinabi ko po muna guys, alamin nyo po muna yung specs po na kailangan nyo. Hindi yung para bang nagandahan ka lang sa kanya, tapos magugulat ka, yung ganda niya guys, wala naman palang pakinabang. Compare po sa isang smartphone na hindi man siya ganun kagandahan, pero meron po siya mga features na talagang magagamit natin. Yun lang po guys, siguro naman nakapag-decide na po kayo kung ano po sa may dalawang smartphone na itong pipiliin nyo. Palike na lang po yung video natin kung nakatulong po sa inyo. At meron po tayong link dyan. Dyan po sa may description natin. At sigurado makakakuha po tayo ng malaking discount po sa may dalawang smartphone na to. Yun lang po guys. Thanks for watching.